Pagkabalik nila sa resort ay pasado 9:00 na. Naabutan nila si Maris na nanonood ng pelikula sa unit nila. Sabi ni Maris, "Sa wakas, dumating na kayo. Nagugutom na ako eh. Nasaan ang pagkain?" Sabi naman ni Magnus, "Anong pagkain?" "Eh di ang panghapunan natin." "Ala, hindi kami bumili eh. Akala ko pa naman bibili kayo kasi nasa sentro na kayo, di ba? Kaya nga hindi na ako nag-order." "Hayaan mo, dito na lang tayo mag-order. Magtatanong na lang tayo kung ano ang available nila na luto o kung ano yung pinakamabilis lutuin." Kinuha ni Magnus ang telepono. "Hello? Order sana kami ng pagkain." Sabi naman ang sa kabilang linya, "Naku sir, pasensya na. Maagang umuwi ang cook namin dahil masama ang pakiramdam. Wala na rin kanin sir kung o-order kayo. Magsasaing pa." "Ah, ganoon ba? Sige, wag na lang pala." "Okay sir, pasensya na po talaga." Pagkababa ni Magnus ng telepono ay nakita niyang nakatingin sa kanyang mga kasama. "Ano?" tanong pa ni Maris. "Umuwi na raw ng maagang tagaluto nila eh. Wala na rin silang kanin." Sabi naman ni Mang Ambo, "Problema ba yan? Nakakakain nga tayo kahit nasa gitna tayo ng kabundukan. Dito pa kaya? Tombi, Pandoy, kunin niyo sa sasakyan ang rice cooker natin, pati na ang bigas. Kumuha na rin kayo ng 2 lata ng corned beef at 4 na noodles na nasa cup. Yung bigas huwag niyong kalimutan." Utos pa sa kanila ni Mang Ambo. Agad namang kumilos ang dalawa. Pagkabalik ay si Mang Ambo na ang nagsaing. Si Tomby naman ang nagpainit ng tubig sa electric kettle para sa kanilang cup noodles. Makalipas ang 20 minutos ay luto na ang kanin nila. Nalagyan na rin ng mainit na tubig ang mga cup noodles. Sabi naman ni Magnus, "Oh, di ba? Iba na talaga ang mga Boy Scout. Mabilis makagawa ng paraan lalo na sa pagkain." Sabi naman ni Maris, "Sa bagay, matagal-tagal na rin tayong hindi nag-uulam ng corned beef at noodles. Kaya masarap na rin. Kumusta nga pala ang pinuntahan yung kaso?" "Ayos na, solve na. Magaling umakting na adik sina Tommy at Pandoy. Totoong totoo." Sabi naman ni Pandoy, tapos pinag-usapan na nila ang tungkol sa ginawa nilang misyon. "Eh ikaw Maris, kumusta na ang pakiramdam mo?" "Oo nga, sa sobrang galing namin, muntik na kaming masagpang ng isang taong lobo." Tawa naman ng tawa si Magnus. "Heto, ganun pa rin. Medyo nangihina. Ewan ko ba, ang lakas ng epekto sa akin noong tigal po eh. Mabuti nga at mabilis naka-recover ang paningin ko." Sabi naman ni Magnus, "Sige, magpahinga ka lang muna. Huwag mong madaliin kung hindi ba kaya. Mas mahirap kung sa pag-akyat ng ibisan ka mahina. Malayo-layo yun at maraming panganib na maaaring makaharap. Kaya mahirap kung hindi 100% ang lakas na meron ka. Nakakailang araw pa lang din naman tayo rito. At habang narito tayo, ay maghahanap na lang din muna kami ng mga unsolved cases na may kinalaman sa kababalaghan. Para naman may magawa tayo sa bayan na ito sa sandali nating pananatili." Sabi naman ni Mang Ambo, "Oo Mags, tama ka dyan. Bukas makikibalita uli ako sa reception." Sabi naman ni Tomby, "Talaga ba Mang Ambo, na impormasyon lang ang dahilan ng pagpunta mo sa reception? O pati yung receptionist ay gusto mo ring i-body search?" Sabi naman ni Pandoy, "Tol, hindi na kailangan i-body search. Kitang-kita ang ebidensya nag-uumapaw." Sabi naman ni Mang Ambo, "Mga loko talaga kayo. Pinag-isipan nyo na naman ako ng masama. Pero sa bagay, may punto din naman kayo. Masarap makipag-usap na hindi ka lang palaging nakatitig sa mata. Iyon bang ibababa mo rin paminsan-minsan ang tingin?" "Sabi ko na yun talaga yun eh." Sagot naman ni Tomby. Sabi naman ni Maris, "Oh,
Andiyan na naman kayo sa topic nyong ganyan. Alam nyong narito ako, di ba? Sorry na po, inang babaylan. Wika pa ni Tomby. Umirap naman si Maris. Matapos makakain ay bumalik na si Maris sa unit niya. Para makapagpahinga na rin ang mga kasamang kalalakihan. Kinabukasan, pasado 9:00 na noon nang magising sina Magnus. Pagmulat niya ng mata ay napansin niyang wala na si Mang Ambo. Hindi niya na hinanap dahil sanay naman talaga iyon na gumising ng maaga. At malamang naroon na sa reception, nagbabody search. Ay nagtatanong-tanong upang makahanap ng kasong kanilang iimbestigahan. Makalipas ang kalating oras ay nakita niyang pumasok na ng unit nila si Mang Ambo. May dalang supot na may lamang bagong luto na pandesal. Sabi ni Magnus, "Akala ko o-order ka na ng pagkain natin sa reception." "Oo, Mags, yun talaga dapat ang gagawin ko. Kaso wala silang cook eh. Dalawa daw kasi ang cook nila dito. Magjuhin iyon, kaso parehong wala. Tumawag daw at sinabing masama ang pakiramdam. Nakagat daw kasi ng insekto. Tsaka Mags, may nabalitaan ako dito. May bagong tayong subdivision. Halos lahat ng bumili ng unit ay nagsialisan na rin agad. Hindi na itinuloy. May sumasalakay daw kasi ng mga insekto. At naroon malapit ang bahay noong dalawang cook. Hindi naman sa mismong subdivision iyon, pero karatig lang. Kaya maaaring kung anumang insekto ang nananalasa sa subdivision, ay maaaring iyon din ang nakadali sa mga cook." "Ah, ganun ba? Paano yan? Wala talaga tayong matinong pagkain." Sabi naman ni Pandoy, "Di sa labas na lang tayo bumili ng pagkain. Ulam na lang ang bilhin natin. Magsasaing na lang tayo ng kanin." Muling nagsalita si Mang Ambo. "Mags, mamaya kapag tapos na tayo makapag-almusal, puntahan natin ang subdibisyong iyon. Mag-imbestiga tayo. Parang may kababalaghan eh." "Oo ba? Para pagkatapos natin mag-imbestiga, ay saka tayo bumili ng ulam." Ilang saglit pa ng kanilang pag-uusap ay may kumatok at bumukas ang pintuan. Si Maris iyon. "Wala pa bang mag-i-invite sa akin na kumain? Anong oras na eh? Nagugutom na ako." Sabi naman ni Magnus, "Ito pandesal at palaman lang ang almusal natin. Walang luto sa cafeteria ng resort dahil nagkasakit ang cook nila. Nakagat daw ng insekto. Kaya pagtiyagaan na muna natin ito." Bumangon naman si Tomby para magpainit ng tubig na gagamitin nila sa pagkakape. "Maris, may alam ka bang mga insekto na lumalabas para pumatay ng tao?" Sabi naman ni Maris, Sa kasalukuyan ay wala. Pero noong unang mga panahon ay mayroong ganong uri ng insekto. Nagsisilbi silang armas ng mga mangkukulam o di kaya ng mga babaylan. Pareho kasi ang mga iyon na kaya makipag-ugnayan at mag-utos sa mga ganoong mga insekto. Pero noong unang panahon pa iyon, bago pa ang mga sibilisasyon. Kaya hindi ako sure kung meron pa noon ngayon. Sabi naman ni Magnus, posible bang mabuhay o magbalik ang mga ganoong insekto na nagmula pa sa unang panahon? Oo, kasi nilalang ng mahika ang ganoong mga insekto. Kapag hindi sila gagamitin, ay pinapasok lang sila sa isang mahiwagang banga na may mga nakasulat na orasyon sa paligid. Hindi mamamatay doon ang mga insekto kahit pa 100 taon. Parang matutulog lang sila. At kapag dinasala na silang muli para utusan, ay muli na ring mabubuhay at gagalaw. What? May ganoon? Gulat na bulalas pa ni Pandoy. Oo, pero hindi na ako nakakita ng ganoon. Hindi ko na naabutan eh. Nakita ko lang ang itsura noon dahil sa drawing doon sa aklat ng mga babaylan sa Ibisan. Ah, ganun? So, paano kung ganun nga ang nananalasa ngayon doon sa subdivision? Paano sila mapapatay?
Tanong naman ni Magnus. Sabi naman ni Maris, hindi namamatay ang mga insektong iyon hanggat hindi nagagawa ang iniaatas sa kanila. Halimbawa, inatasan silang patay ng isang tao. Hanggat hindi nila iyon nagagawa, ay hindi sila titigil. Kahit pa mag-ibang bansa ang taong iyon, hindi man siya mapatay agad, darating rin ang araw na mahahanap siya ng mga insekto. Palibhasa, nilalang sila mula sa mahika. Kaya, mahika lang din noong nag-utos sa kanila ang makakapagpahinto sa mga insektong iyon. Tsaka, bakit ba iyon ang pinag-uusapan natin? Hindi pa nga natin alam kung talaga bang iyon ang may kagagawan sa sinasabi niyong gulo sa subdivision. Sumagot naman si Magnus. Oo nga, tama si Maris. Alamin muna natin ang problema bago tayo mag-isip ng paraan. Oo, tama ka Mags. Pagsang-ayon naman ni Mang Ambo. Sabi naman ni Maris. Pero sigurado kayo, pandesal lang talaga ang iaalmusal natin? Ano pala? Hindi ko alam, pero parang ang lungkot eh. Sinasamantala ko nga na narito tayo sa bayan para kumain ng kung ano-ano. Kapag nagsimula na naman tayo maglakbay, ay puro inihaw na saging na naman ang pagkain natin. Sabi naman ni Magnus. Sige, tara. Samahan na kita kung ano man yung gusto mong kainin. Lumabas na nga muna ng unit sina Maris at Magnus at naglakad-lakad sa may kalsada sa labas ng resort. Nakakasampung minuto na sila sa paglalakad nang makita nila ang isang lugawan. Ayan, may lugawan. Gusto ko yan. Wika pa ni Maris. Pagkalapit nila ay guto ang tinda. Inay, pabili nga po ng 3 order. Wika pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, pakisamahan na rin po ng 3 itlog at 3 tokwa. Sige iha. Masayang wika pa ng matanda. Habang hinahanda ang order nila ay nagsalita si Maris. Magnus, kumusta ka na? Ayos lang ako. I mean, kumusta ka ngayon? Nawala na sa'yo ang iyong mga gabay. Tungkol ba doon ang kinukumusta mo? Ang masasabi ko naman, hindi talaga okay. Para akong naputulan ng mga kamay sa pakiramdam ko. Alam mo naman na malaki ang pakinabang ko sa aking mga gabay sa paglutas ng mga kaso. Hindi ako natatakot sumuot sa kahit ano dahil pwede kong utusan ang hangin na tignan in advance sa unahan kung may panganib ba na nakaabang. Samantala ngayon ay wala nang ganun. Kaya kailangan bawat galaw ko ay maingat. Lalo at hindi lang ako ang maaaring mapahamak, pati na rin ang tropa natin. Ikaw, kumusta? Ganun din, hindi pa rin ako okay. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ako nakakaakit ng ibisan. Hindi ako makapaniwala na magagawa akong ipagkanulo ng iba kong mga anak. Pamilya ang tulingan namin sa isa't isa. Para na rin silang tulay na magkakapatid. Tapos, dahil lang sa kapangyarihan, ay nagawa nilang patayin ang mga kapatid nila. Ganon talaga, sadyang nakakabulag ang pagkasilaw sa kapangyarihan. Lahat tataluhin, magkaroon lang ng mataas na kapangyarihan. Umasa na lang tayo na kahit ano pang mangyari o sino pang mawala. Pero pagdating sa dulo ay mangingibabaw pa rin ang kabutihan. Oo Magnus, tama ka naman. Oh, iyo, narito na ang order nyo. Siya nga pala iyo, mukhang hindi kayo taga rito ah. Kayo ba yung bagong lipat na mag-asawa sa may unahan? Ay, hindi po. Sa resort po kami nanunuluyan, mga bakasyonista lang. Ah, ganun ba? Pasensya naman. Okay lang po. Inay, nabalitaan po namin na may bagong tayo raw na subdivision, hindi kalayuan dito. Wika pa ni Maris. Sumagot naman agad ang matanda na may panlalaki pa ng mata. Naku, oo, meron. Pero huwag kayong bibili ng unit doon. Ilan sa mga homeowners doon ay namatayan. Isinumpa raw ang lugar na iyon. Ha?
Paano pong isinumpa? Ganito kasi yan, iha. Ito ha, kwento lang naman. Pero malay ba natin kung totoo o hindi? Ang lupang iyan daw kasi ay pagmamay-ari ng mga sinaunang tribo na nakatira dyan. At syempre naipasa-pasa na hanggang sa mga anak at mga apo. Pilit binibili ng isang negosyante ang lupain na yan. Pero ayaw naman ibenta kasi nga pamana pa iyon mula sa kanilang mga ninuno. Lahat ng pagkumbinsi at pananakot ay ginawa na noong negosyante. Pero matibay talaga ang pamilyang naroon, hindi nadadala sa pananakot. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang silang pinasok ng mga armadong kalalakihan ang tahanan ng pamilyang iyon at pinagpapatay sila. Pero bago raw namatay ang padre di pamilya, ay nagawa pang magbitaw ng isang sumpa na may kasamang mataas na antas ng orasyon at ginamit niyang alay ang buhay niya sa kanyang orasyon para siguradong walang makakapigil sa sumpa. Depende na lang kung mag-aalay din ng buhay bago isagawa ang ritual ng pagkontra sa sumpa. Tapos nagulat na lang ang mga nakatira malapit roon dahil pagkalipas lang ng 2 linggo ay nagsimula na magdatingan ang malalaking mga makinarya. Sinimula na ang pagpuputol ng mga puno at pagbubungkal ng lupa. At kalaunan ay nagkaroon na nga ng isang subdivision. Sabi naman ni Magnus, paano niyo po nasabi na ang mayamang negosyante ang may pakana sa pagpatay ng pamilyang iyon? Kasi ganito yan, iho. May pamangkin akong nagtatrabaho sa RD ng munisipyo. Noong mapansin namin ang pagkakaroon ng subdivision, ay naitanong namin kung sino na ang may-ari noong lupaing iyon. At ang sabi ng pamangkin ko, noong tignan niya raw sa records, ay pagmamay-ari na noong mayamang negosyante. Kaya walang duda na siya ang nagpapatay doon sa pamilya. Sabi naman ni Maris, tama lang naman pala na isumpa talaga sila sa kanilang ginawa. Muli namang nagsalita ang matanda. Oo, iha, tama ka naman dyan. Kaso ang problema, hindi lang ang mismong pamilya ng negosyante ang ginagambala, maging ang mga walang muwang na tao na nakatira sa labas ng subdivision ay nadadamay na rin sa sumpa nila. Ang totoo niyan, pati kami ay namatay ng kamag-anak na nakatira malapit roon. Malungkot na wika pa ng matanda. Sabi naman ni Magnus, hala, kawawa naman po pala ang mga nadamay. Oo, iho, tama ka. Sige na, iho, humayo na kayo. Lalamig na yan lugaw. Masarap yan kainin habang mainit pa. Opo, inay, sige po, salamat. Sagot pa ni Magnus at naglakad na sila papalayo. Sabi naman ni Maris, mukhang malaki ang posibilidad na iyong sinasabi kong insekto nga ang ginamit na sumpa noong pamilyang pinatay. Paano natin mapapahinto ang sumpa na iyon? Di hanapin natin ang mismong negosyante at pakiusapan na ialay niya ang sarili niya para mapahinto ang pananalasa ng mga insekto. Tila sarkastikong sagot pa ni Maris. Tinignan naman siya ni Magnus. Seryoso ka? Yan ang naiisip mong paraan? Oo, bakit? Ikaw ba may naiisip na mas magandang paraan kaysa dito sa naiisip ko? Ay, wala. Pero wala na ba talagang ibang paraan? Wala na, Magnus. Tsaka nararapat din iyon sa kanya. Nagtanim siya ng kasamaan, kaya buhay niya ang kapalit. Kulang pa nga ang buhay niya nakapalit doon sa isang buong pamilyang pinapatay niya. Pati na rin ang ibang tao na nadamay sa sumpa na para sa kanya. Sa bagay, may punto ka dyan. Pero ang tanong, kung paano natin uutusan ng isang tao na magpakamatay para mahinto ang sumpa. Yan ang malaking tanong dyan. Wika naman ni Maris. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa unit nila. Si Mang Ambo na lang ang naroon. Mang Ambo, nasaan ang dalawa? Nasa dagat na, naliligo. Ano yung dala nyo?
Si Maris naman ang sumagot. Goto po. Ano, meron man para sa akin dyan? Sabi naman ni Magnus. Oo, meron yan. 3 ang binili ni Maris. Hindi naman ako kakain yan. Ayos na ako sa pandesal at kape sa umaga. Agad namang kumuha ng mangkok si Mang Ambo at nilagay ang isang lugaw roon. Ano Maris, sasama ka mamaya sa subdivision? Sabi naman ni Maris. Hindi. Ha? Bakit? Hala siya, parang hindi alam na nanghihina pa ang katawan ko. Alam mo ba na parang bubuyog ang mga insektong iyon at kabibilis manghabol? Malamang ako ang unang maaabutan at wala akong balak magsugal ng buhay para sa isang mapagsamantalang negosyante. Mags, ano yung sinasabi ni Maris? Nakausap kasi namin Mang Ambo ang matandang may-ari ng lugawan. Nasabi sa amin ang buong kwento tungkol sa mga namamatay na gawa ng insekto. Mukhang iyon nga ang insektong sinasabi ni Maris. Nagmula sa sumpa kaya nabuhay. At marami na rin ang nadadamay ng mga pangkaraniwang tao na nakatira sa karatig ng subdivision. Kaya kailangan natin gawan iyon ng paraan para matigil ang sumpa. Paano raw, Mags? Uutusan daw ang mayamang negosyante na magpakamatay? Ha? Sinong baliw ang gagawa noon? Gulat na bulalas pa ni Mang Ambo. Yun nga ang problema Mang Ambo eh. Pero malay natin, makikita natin ang sagot kapag naroon na tayo. Nako, mukhang malaking problema nga yan. At takot din ako sa bubuyog Mags eh. Kayo na lang siguro nila Tomby at Pandoy. Mang Ambo naman eh. Huwag mo sabihin pati ikaw, naduduwag rin. Matibay pa naman kaunti ang tuhod mo ah. Mags, may phobia ako sa mga ganun eh. Kaya nga ako naging driver di ba at hindi magsasaka dahil ayoko sa mga insekto sa halaman. Tapos ngayon ang pupuntahang lugar ay sinasalakay pa talaga ng mapanganib na insekto. Naku, ayoko niyan. Sabi namang muli ni Magnus. Sumama ka na Mang Ambo. Maiwan ka na lang sa sasakyan. Wala namang butas iyon eh. At hindi mapapasok ng mga insekto. Ay, may magagawa pa ba ako? Maiksing wika pa ni Mang Ambo na halatang napipilitan na lang. Pasado 10:00 ay tinawag ni Magnus sina Tomby at Pandoy at sinabing kakausapin saglit tungkol sa bagong kaso nilang iimbestigahan. Mags, mamayang hapon na kami sasama sa inyo. Si Mang Ambo na lang muna ang isama mo ngayon. Pasyalan nyo lang yung lugar. Tapos, bumili na rin kayo na pang ulam natin. Wala pa kami sa mood magpakalat-kalat sa kung saan-saan. Parang araw-araw na lang kasi tayong may misyon. Baka naman pwedeng bukas na lang kaya yan. Saglit na nag-isip si Magnus at naisip na oo, tama nga naman si Tomby. Ayaw niya rin namang pilitin ang mga kaibigan. Hindi niya naman ito sinisweldohan para samahan siya sa mga misyon. Kaya marapat lang din na irespeto niya ang hiling ng mga ito. Hala sige, kami na lang muna ni Mang Ambo ang papasyal doon. Mags, baka pwedeng bumili na rin kayo ng liyempong pang-ihaw. Parang masarap uminom ngayon eh. Kami na ang magluluto. Mas mura iyon kaysa sa bumili ng luto na. Oo na, sige, bibili ako. Wika pa ni Magnus at muli nang bumalik sa unit. Ano Mags, bakit wala pang dalawa? Tanong pa ni Mang Ambo. Wala pa raw sila sa mood sumabak ulit sa pag-iimbestiga eh. Humilingan ng pulutan, gustong uminom. Sa bagay, may punto sila Mags. Katatapos lang natin sa isang misyon. Oo Mang Ambo, tama ka. Kaya tara, pasyalan lang natin ang subdivision. Tapos dumiretso na tayo sa palengke para bumili ng liempo. Bibili na rin tayo ng ulam, yung luto na. Ano Maris, dito ka lang sa unit namin? Sabi naman ni Maris. Hindi, doon na muna ako sa unit ko. Kailangan kong matulog ng matulog para makarecover agad. Gisingin nyo na lang ako kapag may pagkain na. Okay, sige. Pagsang-ayon pa ni Magnus at umalis na nga ang dalawa.
Binaybay na nila Mang Ambo at Magnus ang main highway ng bayan hanggang sa makarating sila sa tapat noong subdivision. Virgin Forest Subdivision. Napasabi na lang si Magnus. Kailan pa naging Virgin Forest ang isang subdivision? Binungkal na nila ng binungkal ang lupa dyan at pinagpuputol ang mga puno. Ay, tao talaga. Di bali nang masira ang kalikasan para lang kumita ng malaki. Ano Mags, sana tayo nito? Sige Mang Ambo, papasok tayo sa loob ng subdivision. Pumasok na nga sila sa gate. Maluwag pa naman ang pagbabantay ng mga gwardya, lalo na kung umaga, dahil kasagsagan iyon ng mga nagtitripping at tumitingin sa mga unit. Matapos nilang maikot ang subdivision ay dumaan sila sa clubhouse kung saan naroon ang mga booth ng mga agent na maaaring matanungan tungkol sa iba't ibang presyo ng mga unit na ibinibenta sa subdivisyong iyon. Pagkahinto pa lang ng sasakyan ni Magnus ay napatingin na ang mga agents. Dahil sa itsura pa lang ng sasakyan ay masasabi na agad na mayaman ang nakasakay. Sinadya din ni Magnus na magsuot ng mamahaling polo shirt na sinapawan niya ng formal na coat. Nakita ni Magnus na may isang may edad na lalaki ang naroon sa isang booth na nakatayo sa harapan. Base sa kanyang pagsisiyasat sa online, iyon mismo si Ronaldo Horia, ang negosyanteng may-ari ng nasabing subdivision. Pero nagpanggap siyang hindi alam ang bagay na iyon. Maraming nag-abot sa kanya ng flyers pero hindi niya iyon pinansin. Dumiretso siya sa booth kung saan naroon si Ronaldo. Miss, mag-i-inquire sana ako. Wika niya pa sa babaeng nakaupo. Suminyas naman ang lalaking naroon na siya na raw ang bahala. Sabi noon, Hi, I'm Ronaldo Horia, ang developer ng subdivisyong ito. Sabi naman ni Magnus, Wow, ang swerte ko pala dahil ang mismong may-ari pa ang nakaharap ko. Naghahanap kasi kami ni Mrs. ng bahay na matitirhan kapag nagbabakasyon kami rito. Actually, taga-Bohol ako. I'm Magnus Argente. Nice meeting you, Magnus. Ito ang mga top-of-the-line properties namin dito. I'm sure hindi ka mabibigo kapag nakapili ka ng isa sa mga ito. Wika pa ni Ronaldo, sabay abot ng isang flyers kay Magnus. Mabilis namang nakapag-research sa online ang sekretary ng lalaki, tapos iniabot ang laptop. Wow! It would be an honor, Mr. Argente, kung isa ka sa magiging residents ng subdivision ko. Tama ba, ikaw si Magnus Argente, na may-ari ng Hacienda Argente? At recently lang, na-acquire mo rin ang Hacienda Carlos, na pagmamay-ari ni Don Roman Carlos. Nakangiti naman na sumagot si Magnus. Yes, I stand guilty. At ipinakita sa lalaki ang kanyang driver's license para ipakita na siya talaga si Magnus Argente na nakita nila sa online search. I can personally show you my top-of-the-class design unit. Yes, please. Sagot naman ni Magnus. Nauna na sa paglalakad ang lalaki at sumakay sila ni Magnus sa isang mamahaling kotse upang dalhin siya sa mga pinakamamahaling unit na ibinibenta nito. Ilang saglit pa ay naroon na sila sa isang unit. Ito nga pala ang platinum unit. 200 square meters ang lot area. 240 square meters naman ang building area. With 4 bedrooms and 3 CR. Ang isang CR niyan ay nasa master's bedroom. May 24-hour security na nagro-ronda rito. Kaya safe. At bukod pa riyan, magiging kapitbahay mo ako. Dahil yung nasa dulong unit ay ginawa kong vacation house namin ng family ko. At dahil sa walang pasok ngayon, kaya nariyan ang buong pamilya ko. Wow, nice. Wala akong masabi. Maliban sa maganda ang unit, mukhang peaceful pa. Abay, oo naman.
Kung makikita mo ang property fence sa gilid ng subdivision ay matataas. Kaya hindi ito basta-basang matatawid ng mga magtatangkang magnakaw. Saglit na tumahimik si Magnus habang inililibot ang tingin sa paligid. Tapos nagsalita. Ronald, may kinainan kaming resto sa bayan at may nakausap kaming isang lokal. May nabanggit sa akin na marami raw ang namamatay sa subdibisyong ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi, isinumpa ang lupaing pinagtayuan ng subdibisyong ito. Anong masasabi mo roon? Nako, huwag kang magpapaniwala sa mga ganoong urban legend, Magnus. Ang mga makalumang paniniwala ay isang malaking hadlang sa pag-unlad. Kung lahat na lang ng lupa na i-develop ay sasabing isinumpa, edi sana wala yang Maynila ngayon. Alam mo ba na ang kwento ng lolo ko na yang Metro Manila dati o yang buong NCR ay isang malawak lamang na talahiban? Ginawa ng commercial area lahat, di ba? Halos wala na ngang natirang puno. Kasi nga, parte iyon ng pag-unlad ng lugar at ng bayan. Ang maidevelop ang malawak na lupain na hindi naman ginagamit bilang agriland. Ang lupang ito bago ko gawa ng subdivision ay isang masuka lamang na kagubatan. Dahil sa pagtatayo ko ng subdivision, marami ang nagkaroon ng trabaho. Naging in-demand ang pagkain, water filling station at palengke. Ito ang nag-trigger sa pag-unlad ng bayan. Kaya imbis na sinisiraan ako ng mga lokal na iyan, dapat tumutulong sila na ipromote ang lugar nila para lalo pang dumami ang residente at dumami ang negosyo. Dahil iyon ang natatanging daan para mapaunlad ang bayang ito. Anong masasabi mo sa unit? Mahabang pahayag pa ni Ronaldo kasabay ng pagbabago ng tapi. Sabi naman ni Magnus, maganda, I like it. Pero syempre, kailangan kong kumonsulta kay Mrs. Pagdating sa usapang tahanan, ay mahalaga ang opinyon ng isang babae. Tama ba? Oo naman, syempre. Ito ang calling card ko. Kapag nagustuhan ni Mrs. mo ang unit, ay sabihin mo lang agad sa akin ha, para mabigyan kita ng malaking discount. Syempre, pareho tayong negosyante. At gaya ng sinabi ko kanina, it's an honor na magkaroon ng isang mayamang hasyendero sa subdivision ko. Kaya, kung gusto nyong ma-experience ng isang gabi ang atmosphere dito sa loob ng subdivision, pwede kayong mag-stay ng misis mo ng isang gabi. Nakikita mo ba ang unit na iyon? Ready for occupancy na yun. Pinalagyan ko na rin ang kumpletong mga gamit dahil may nagpa-reserve na sa akin na isang family friend. Pero nasa Australia pa sila, kaya bakante pa iyan. Nasa ilalim lang ng doormat ang susi. Tsaka kung may kailangan ka, 3 houses away lang naman ang unit ko. Dito rin ako matutulog mamayang gabi dahil narito naman ngayon ang family ko. Okay, sige. Update kita kapag nagkausap na kami ni Mrs. Pero baka bukas pa ng hapon o gabi ko siya maipasyal rito. May maliit na party kami mamayang gabi. Kaya I'm sure wala kaming spare time para pumasyal rito. Yeah, no worries. Ito ang calling card ko. Pwede mo akong tawagan. At kung hindi kayo papasukin ng guard, sabihin mo lang ang pangalan mo. Ihahabilin ko na lang din sa guard na patuluyin kayo anytime na dumating kayo rito para mag-check ng model unit. Okay, sige, thank you. Sagot pa ni Magnus at muli na siyang inihatid ng lalaki sa clubhouse dahil naroon naman ang sasakyan niya. Pagkababa ni Magnus sa sasakyan ni Ronaldo, ay agad na rin siyang sumakay sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Mang Ambo. Anong nalaman mo, Mags? Wala naman masyado, Mang Ambo, maliban sa pagmamayabang ng may-ari sa mga units niya. Pero ang ikinaganda, dahil may passes na tayo para makapasok dito bukas ng gabi. Matutulog tayo dyan sa isang unit, malapit mismo sa unit ng may-ari. Kaya may pagkakataon tayo magmanman ng gabi. Tara na, diretso na tayo sa bayan para bumili ng ulam at pang-ihaw na liempo. Agad na nga pinatakbo ni Mang Ambo ang sasakyan at tinungo na ang palengke. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento.
Magsama-sama tayong muli sa part 126. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brient. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katsdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.